7 ang patay matapos pagbabarilin sa isang bahay sa Rodriguez, Rizal. Droga ang tinitinang motibo sa likod ng krimen. Balitang hatid ni Isay Reyes. Nagiinuman ang magkakaibigan na sila Toro, 20 taong gulang, Buknoy, 18 taong gulang, Tisoy, 19 na taong gulang, Rose at isa pang lalaking menor de edad sa bahay ng mag-asawang si Web at Alma Santos dito sa Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal kaninang madaling araw nang biglang nakarinig ng putukan ang mga residente. Ayon sa mga residente, tila natadtad ng tama ng bala ang mga biktima dahil mahigit 20 putok daw ang kanarinig nila. Ang dalawang anak ng mag-asawang Web at Alma ay natutulog sa pangalawang palapag ng bahay nang mangyari ang insidente. Hindi na raw nila nagawang sumigaw sa takot na baka sila naman ang barilin. Nagtatawanan daw ang 4 na lalaking suspect. 2 sa kanila ang pumasok sa bahay habang 2 naman nagbantay sa labas. Tatandaan daw nila ang itsura ng isa sa mga suspect. Nakasombrero raw ito, naka-jacket at katamtaman ng laki. Tulog po kami, tapos po yung unang putok po, nagising po kami, tapos po sinilip ko, puro dugo na po yung nasa lapag. Doon po, tumahimik po kami. Kasi po, baka pag sumigaw po kami, baka po barilin din kami. Tatawanan po sila. Tatawanan pa sila? Opo. Yung sino daw po lalabas para mag-anyaya. Gusto po namin ang hustisya. Pero ayon sa investigasyon ng mga pulis, maaaring droga o illegal drug trade na nakikita nilang motibo sa pamamaril. Nakuha sa loob ng bahay ang ilang parapernalya ng droga, kaya't maaari na gumagamit daw ang mga biktima habang nagiinuman kagabi. Kilala raw kasi na drug pusher ang isa sa mga biktima na si Web Santos at nasa watchlist pa ng mga pulis. Ang iba naman sa mga biktima, malalaman pa raw kung magpopositibo sa droga pagkatapos isagawa ang autopsiya. Parang magdadrugs itong mga to. Nang bigla na lang may pumasok na 2 lalaki, 2 sa labas, sa pinaka-lookout. Tapos yung 2 lalaki pumasok sa loob. At pinagbabaril nila. Pero bago yun, may sumigaw pa na walang makikialam kung ayaw nilang madamay. Base na rin sa deklarasyon ng pamag-anak na ayaw pabanggit pangalan. Ito kasi, nakulong na raw sa drug, sabi nung kamag-anak. Tapos ayaw na rin dito sa isang tauhan natin sa maid shop natin, yung sa anti-drug operatives natin, na nasa target list nila to. Ang ama naman ni Buknoy, naging emosyonal dahil mabait daw ang kanyang anak at sana hindi na nadamay sa pamamaril. Sinasabi kong walang kasalanan yung mga bata dahil ang alam ko lang, nagiinuman lang sila ng alak, nagkatuwaan ba? Yun lang naman ang... Wala naman siyang bisyo eh. Dahil araw-araw nagtitinda kami ng gulay. Isay Reyes, GMA News.